Hello mga sis, mga sisi, mga mami, kumusta? Kain tayo ng ano ng tawag nito? Buto ng buto ng sunflower seeds ba? Hi sa inyong lahat, magandang araw, katatapos ko lang mag-house course. Araw-araw ako kasi nagmamap. 12 o'clock na. Mamaya nito, after ako mag-video, magluto naman ako ng pagkain ng aking estudyante. Alam niyo, maraming salamat sa inyong lahat dahil sa inyong opinion. Lahat nababasa ko. Maraming salamat kasi kahit ganito lang ako, andyan pa rin kayo sumusuporta sa akin. Bitaw, ang buhay dito sa Pakistan, kapag ang anak mo ay babae, kawawa talaga. Kaya mayroong mga Pilipina na dito na tumanda, dito na namatay. Yung mga anak nila may mga asawa na. Siguro ganun din ang buhay ko kasi nga maano yung si Elias. Mahirap. Hindi mayaman. Kasi kung mayaman ka, anytime ka lilipad kung may pera ka. Ito mga sis, nakapag-isip-isip ako ngayon, napagod ako, nagbasa ako ng mga comments nyo. Tama kayong lahat sa mga sinasabi nyo sa latest video ko about kay Mayra. Tingnan nyo, natiguang na ako dito. Yung buhok ko puro puti na yan, pero kinulayan ko lang. Huwag kayong magreklamo. Ganito na talaga yung video ko, yung content ko na kung ano yung nangyayari sa buhay-buhay ko dito, araw-araw. Ganyan lang. Nag-ano lang ako sa cellphone, naglabas lang. Kumbaga, wala akong katsikahan dito. Ang katsika ko lang is yung cellphone. Kayong nanonood. Sabihin nyo naman, puro reklamo. Hindi ako nagre-reklamo. Nag-ano lang ako, nag-share lang ako. Nag-share lang ako kung ano yung nasa sa loobin ko, nasa utak, nasa puso ko. Mayroong iba. Nabasa ko sa comments. Si Rosana hindi nabubuhay kapag wala si Elias. Kapag walang 6. Sabi niya si Elias lang ang ganito, puro ganyan. Pero siya pala yun ang hindi mabuhay pag wala yung tamad niyang asawa. Hoy mga sis. Bala ko nga lumipad bukas na kaagad eh. Wala na ako ng mga ganyan. Uy, pag may mga anak ka, malaki na yung mga anak mo, wala na sa ganyan yung utak mo. Wala. Ang iniisip ko ngayon, tumitimpo ako ng timing. Ano pa kasi ngayon, may padasal dito sa amin yung parang 2 years anniversary ng mother-in-law ko. This January. So, mga after siguro, magtatrabaho ako ulit sa city. Nag-usap na kami ni Mayra. Sabi ko, alagaan mo yung sarili mo ha. Babae ka. Alam mo na dito.
Mahirap kasi aalis eh. Ang iniisip ko yung babae ko. Kahit sabihin ama ang kasama, mahirap pa rin, 'di ba? Andun na lang yung isip mo na kapit ka sa patalim, Rosana. Iwan mo yung anak mo, magdasal ka lang. Okay lang kung si Sammy, wala akong problema. Pero si Myra, parang gusto kong bitbitin kung saan ako pupunta. Gusto kong itali. Kasi alam niyo na babae. 'Di ba? Relate ang mga nanay diyan na mayroong mga anak na babae. Sabi ni Myra, sige, mama, magtrabaho ka. Grade 8 ako ngayon. Next year, mag-grade 9 ako. Doon ako mag-aral sa city, sa Islamabad. Sabi niya ganun. City daw siya mag-aral. Sabi ko, next year, day, ang dami pang mangyayari next year. Hindi pa natin alam. Kabuhay natin. Oras-oras, minuto-minuto, may mga nangyayari. Halos 90% nakita ko sa comment, umuwi ka na ng Pilipinas, bumalik ka pa dyan. Mga sis, hindi naman mangyayari ang mga bagay sa buhay natin kapag hindi well ni God, 'di ba? Kahit anong gawin mong plano, kung wala talaga, kung yun ang gusto ng Panginoon, wala tayong magagawa. Kahit i-insist natin yung plano natin ngayon, kahit may plano tayo bukas na ganito ang gawin ko, may mga panahon na talagang hindi yun ibigay sa atin. May ibang task si God na ibigay sa atin para wag lang mangyari yung plano natin. So, yun. May nagsabi, kontento lang kasi si Rosana. Kung may pagkain ngayon, hindi na iniisip ang kinabukasan sa mga future ng anak niya. Sino ba namang nanay na hindi nag-iisip sa future ng anak niya, di ba? Yung mga PWD nga dyan, nag-iisip nga, tayo pa kaya, di ba? Alam nyo, kung sulit followers ko kayo, nakikita nyo yung first video ko until now, I'm going 6 years sa YouTube. Dito din yung document ko ang buhay ko since day 1. Dito. Until now. Kung mapanood nyo, sa mga pagsubok, paano ko nilaban yung sarili ko, paano ako nakikipaglaban dito, na kahit minsan yung asawa mo ay kumakampi doon sa kabila, parang feeling mo nag-iisa ka lang, wala kang kakampi. Tiniis ko yun. Until now, na kung anong sasabihin ng kapatid niya, susunod siya kasi mabubuhay naman daw siya pag wala ako, andyan daw yung kapatid niya. Kahit ginaganyan ako, still, andito pa rin ako. Kahit nasasaktan ako, still, I'm still here with him. Nakikisama ako. Siguro ako na yung babae nga
hindi man physically tortured, wala man mga damage outside, but inside, nakikita nyo na yung kunting-kunti na lang bumitaw na. Andoon yun eh. Kung mababasa nyo lang kung ano nasa utak ko, nasa puso ko, yes, hindi ako masamang babae. Hindi ako naghahanap ng iba. Maraming paraan eh. Kung palitan mo yung asawa mo, maraming paraan. Andiyan ang social media, di ba? Andiyan ang Facebook. Yung iba nga dyan, sus ko. Kahit PWD, nakahanap na ng partner, di ba? Tayo pa kaya? Ang iniisip ko lang kasi, kapag magluko ako, iwanan ako ng mga anak ko. Sabi ni Myra talaga, ayoko na maghiwalay kayo. Matagal na sana akong bumitaw dati pa. Pero yung babae ko ang inaalala ko. Yung mga anak ko. Once nga, nag-away kami. Nung nagtatrabaho ako sa city, nag-away kami ni Elias. Lagi kami mag-away, halos every night. Kasi siya, wala kang trabaho, dito lang sa bahay. Ako, whole day ako magtrabaho. Iba, pag nangangamuhan ka, di ba? Hawak talaga lahat ng oras mo, walang cellphone. Sa gabi ka lang makapag-cellphone. Pagdating sa gabi, may time talaga na puyat ka. Gusto mong after kumain, matulog ka na lang. Ganun mga OFW ha. Sa may pamilyang OFW, maintindihan nyo sana yung mga mahal nyo sa buhay na nagtrabaho sa abroad. Hindi lahat ng masarap, masaya. Ganun. Lagi kami nag-away ni Elias noon. Gusto niya. Meron akong time sa kanya gabi-gabi. Video call. Hindi naman pwede yung ganun gabi-gabi. Chat, pwede. Pero yung video call, hindi lagi. Kasi depende sa pagod mo yun eh. Kung marami kang ginawa sa araw na yan, syempre pagod ka, pahinga ka kasi maaga ka naman gigising. Ang dami naman pinag-awayan. May isang time na pinaka-worst nung nag-away kami ni Elias. Na-block ko siya. Pati yung mga anak kasi ginagamit niya. Si Myra, mama, tawagan mo si Papa, pati si Bilal. Bakit kayo nag-aaway? Umuwi ka na lang dito. Sabi ni Bilal, umuwi ka na lang dito, mama. Bakit kayo nag-aaway? Huwag ka na magtrabaho kasi pag nagtrabaho ka, ganyan, away ka ng away. Ganun si Bilal, nagagalit ng Bilal. Kasi pakampi to si Elias sa mga anak niya eh. Pinagamit niya yung mga bata pag nag-aaway kami. Kasi binablock ko talaga siya. Tapos, ayun. Sabi ng mga bata, nagmamakawa, mama, kausapin mo na si Papa, ganito, ganyan. Sabi ko, hindi na ako uuwi dyan. Uuwi ako ng Pilipinas. Ako lang mag-isa, bahala kayo dyan. Takot na yan si Elias. Kasi dala ko nga yung passport ko sa ID ko. Bahala kayo dyan, uuwi ako. Hindi na akong pagpakita sa inyo. Tapos yun, araw-araw na yun siya mangulit. Mga bata, gamitin na niya. Text mo si mama, ganito, ganyan. Mga ilang gabi, maanunhan na yung galit ko, medyo mawala na. Text ko na yung mga bata. Pati mga bata, hindi ko nire-reply yan. Kasi to si Elias, pag nagtatrabaho ako, makulit. Gusto ng mga, mga phone 6, mga ganyan, mga kabuang ba? Kasi wala siyang trabaho, yung utak niya, ganyan lang talaga. Yung kurug-kurug na yan. Pilit kong sinasabi sa kanya na, hindi yan pwede, kasi nasa social media tayo.
Kapag ma-hack yung mga account natin, makita yung mga ano natin, mga bilat natin. Diyos ko, magpapasend pa naman ng mga nude photo ng mga ganyan. Ako ayoko ng ganyan. Matanda na tayo, tapos pag mangyari na malabas yung mga natin, sa labas sa social media, kahihiyan natin. Pati sa anak natin. Tapos, kapag dito naman sa bahay, mag-usap kami ni Ilyas, halimbawa, mag-travel kami ng malayo. Mag-uusap kami, ako sa front seat, diba? Si Ilyas ang driver, tapos yung mga anak ko, kapag sasama sila si Myra, si Sammy sa likod, hindi naman sumasama sa amin si Bilal kasi matanda na siya. Meron na siyang circle of friends. Nahiya na yan siya sumama sa amin kasi binata na, 18 years old na eh. Si Myra nga, minsan lang yan sasama sa amin. Sasama yan siya kapag pupunta ng mall, may gusto siyang bilihin, ganito, ganyan. Makabili lang siya ng isang lipstick, tuwang-tuwa na yan si Myra. Tapos, pag nagbibiyahe kami, syempre, long drive yan eh. Napag-usapan namin yung mga future ng mga anak. Sabi ko, ganito ang ni Ilyas, ang mindset ni Ilyas. Hala, haba na ng yayawan namin, napunta na sa away. Mapunta talaga sa away yung pag-uusap namin kapag kapag nag-usap kami about sa future ng anak. Napunta talaga sa away ang usapan. Sabi ko, ano mangyayari sa mga anak natin? Nasa bahay lang tayong dalawa. Nakahilata. Yan ang gusto mo sa buhay, yung magkaiba tayo eh. Pakistani ka, ako Pilipino. Yung malalim na yung namin, yung umpisa sa mahina-hina pa yan hanggang sa malalim na usapan hanggang sa away na. Ano mangyari sa mga anak natin? Yung katulad ba sila sa atin, mag-asawa na lang sila na ganyan. Gumawa na tayo ng paraan, magtrabaho tayong dalawa. Sisigawan na niya ako, anong gagawin mo? Anong gusto mong gawin ko? Sabihin, sisigawan na niya ako, magalit na yan siya. Ma-high blood na yan siya. Ma-high blood talaga yan siya sa akin kapag ako magsalita. Sabi ko, sorry ka, nakaasawa ka na matalino, hindi bubo. Ganun ako mga sis. Ganyan, lumaki ka kasing ganyan eh. Nag-asawa ka na lang, sinubuan ka pa ng asawa mo. Tapos ganyan, hinahalik-halikan ka pa ng nanay mo. Wala ka talagang alam kahit kunti. Hanggang ngayon, ganyan pa rin yung utak mo. Parang hindi ka nag-matured. Sabi ko sa kanya, parang hindi ka nag-matured. Sabi niya, hindi nga, ganyan, huwag kang ganyan. Ang dami mo sinasabi. Si Bilal, malapit na yan mag-abroad. Mabubuhay na tayo kasi nga sigawan na kami sa sasakyan, hindi na yung normal na namin na usapan. Yung malumanay, wala na, sigawan na. Mag-abroad yan siya. How many years na lang? 1 or 2? 18 na siya ngayon, di ba? Mag-abroad na siya. Siya na yung magbubuhay sa atin. Magbigay sa atin ng pera. Sabi ko, hoy, hindi ganyan. Mali yung nasa utak mo. Kasi alam mo, mag-ipon yan sila para magkaroon sila ng sariling pamilya. Magpakasal yan sila. Gagawa sila ng sariling pamilya. Hindi na tayo ang priority nila. Ang magiging pamilya nila. Saan ka galing? Parang hindi ka naman doon galing, di ba? Sa bagay, magkaiba naman talaga ang mindset mo. Ang ni Ilyas, ipapasa niya kay Bilal ang responsibilidad na buhayin kami. Kaming lahat. Buhayin kami lahat ni Bilal. Sabi ko, wag na wag kang umasa sa anak mo. Kasi may mga sarili yan silang pangarap, gustong bilhin, gusto kong ganito, sa panahon pa naman ngayon, puro materialistic ang mga tao dahil sa mga high-tech na natin na mga gamit, di ba?
Kapag yan magtrabaho, uunahin ang magandang cellphone yan kasi hindi yan nakahawak ng magandang cellphone. Siyempre, nagkahawak ng sariling pera. Siyempre, yung gusto niya unahin, hindi tayo. Bibigyan man tayo kung may sobra, kung may ano. Ang gusto kasi ni Elias, aasa siya sa anak niya. Sabi ko, hindi ganyan. Kasi, kaya pa naman natin magtrabaho eh. Obligasyon ng anak natin kung nakaratay na tayo, hindi na tayo makalakad. Obligasyon nila yun kahit may pamilya na sila. Obligasyon nila yun na tulungan tayong mga anak. Mga magulang. Kapag ganito, ang lalakas pa natin, tas hindi tayo nagsikap, baka sabihin ng anak natin, nung maliit pa kami, hindi kayo nagsikap, hindi kayo nag-ipon, hindi kayo nagganito, ganito, ganyan. Basta pag future talaga ng anak ang pag-usapan namin, nag-aaway talaga kami ni Elias kasi ganyan ang mindset ni Elias. Hindi. Mag-a-abroad na si Bilal. Ano nga yung mag-a-abroad? Kontento ka na naman kung bibigyan ka ng kaunti ng pambili ng gamot ng anak mo. Diyos ko, Mariosip. Doon talaga kami nagkakatalo ni Elias sa kahit wala man kaming marangyang buhay, hindi kami maraming pera. Diyan kami nagkakatalo pagdating sa future, pag-uusapan namin. Diyan kami nag-aaway ni Elias. Hindi kami nag-aaway sa mga ibang bagay, pero pagdating diyan nag-aaway kami. Kasi gusto ko talaga na magtrabaho, mayroon kaming sapat na pera. Yun ba yung hindi ka problema ba? Yung maubos yung gas, may madudukot ka kaagad. O, bili ka ng gas dun. Hindi yung maubos yung gas. O, umutang ka muna dun sa tindahan. Buti na lang dito, may best friend siya na may tindahan. Doon kami nangungutang po, naubusan ng mga gamit dun sa kusina, mga ganyan. Kami lang ang nangungutang. Kasi kami lang yung mahirap kumbaga. Swerte ni Elias kasi meron din siyang friend na mautangan. So, pagdating ng sweldo ko, makabayad naman kami. Ganun. Alam niyo kung kapag may sponsor ako, sobrang happy ko talaga. Hindi ako nakaisip ng problema mga 1, 2, 3 gabi. Sabi ko, hay, salamat. Makabili na naman ako ng sabon na malaki. Mga mantika. Pero pag maubos yun, andyan na naman ako. Kabado na naman ako. Ang buhay natin, hindi man tayo pare-pareho ng buhay. May iba na sagana, may iba na nakalugluwag, may iba na makakain lang sa 3 beses, isang araw, okay na. Ako nga, binabudget ko yung kain ko, 2 beses lang kumain sa araw, pero isang katutak. Nagpapagutom muna ako before ako kakain. Alam mo, matagal ko nang iniisip sa buhay ko, yung asawa ko, walang plano sa buhay, yung asawa ko tamad. Makikita nyo sa video na naghuhugas ng plato, nagluluto, kasi inuutusan ko yan eh. Ako ang direktor, di ba? Ako ang direktor, ako ang Kasi pag hindi ka tumutulong sa akin, maghiwalay tayo, sabi ko, maghiwalay tayo kahit bawal yan sa nila, sa religion nila. Yung nakita ako sa city, nagtrabaho ako sa city na nakita nila sa video na naglalabas si Elias, sa kusina, trabaho.
Pinapahinto ako. Sila daw magsuporta sa pamilya ko, bigyan ka ng buwan-buwan na 40,000. Nakabigay, 1-2 beses lang naman ang nabigay, hanggang ngayon wala na, na-stop na. Kaya, nakita nila yung ano nila, pina-stop ko kasi si Ilyas nagtrabahong bahay, ginagawa niya ang trabahong bahay Nahiya siguro sila, kasi wala yan dito sa Pakistan, ang lalaki dito kahit walang trabaho, sinisilbihan parang hari, baga. Pagising pa lang ng lalaki dito, nakaano na yung kakainin sa lamisa. Ganyan ang buhay dito ng lalaki. Kaya ako natigil nung pinauwi ko kasi sila daw sustinto. Ngayon, wala naman na. Kaya ngayon, makabalik ako sa city. Tuloy-tuloy na itong trabaho ko. Hindi na ako anong sasabihin nila. Hindi na. Kasi ilang beses na ako nakinig sa kanila. Bumalik ako dito sa Pakistan, nakinig ako sa kanila na ganito, ganyan. Ang plano. Wala pa rin nangyayari. Nagtrabaho ako sa city. Sinabi nila na mag-stop ka na ganito, ganyan. Wala pa rin nangyari. Ngayon, this third time ako naman. Wala na makapag-ano sa akin. Wala na magsasabi sa akin na ganito, ganyan. Focus na ako this 2026. Kasi yung nanay ko matanda na. May nanay pa ako. Sila swerte, wala na silang nanay. Nagtutulungan sila magkakapatid. Wala namang tumutulong sa akin Ako magtatrabaho, ako magsusuporta sa pamilya ko, yung asawa ko dito sa bahay. Baliktad Kasi si Ilyas, din yan si Ilyas? Heart patient siya, kunting lang din niya. Kilo, sinihingal lang siya. Kaya, sabi ko sa kanya, hindi pwede yung ganito. 2 tayo dito sa bahay. Kaya naman ang isa Kaya mo naman dito sa bahay Magpapadala ako sa inyo buwan-buwan. Sinasayang lang natin yung oras natin, sabi ko sa kanya. Pilit ko siyang paintindihin. Sinasayang lang natin kung tinatrabaho pa natin. Malaki nang naipon natin. Nilalamig ako mga sis. Tsaka may nabasa ako sa comments. Bakit nga ba si Mayra hinahayaan na awayin ka? Hindi niya pagsabihan yung papa niya. Alam mo, isa pa rin to mga sis. Si Mayra hindi makapag-voice out sa papa niya. Kasi tinatakot din siya ng papa niya May sakit ako. Gusto mo mamatay ako? Ganun ang bibig ni Ilyas sa kay Mayra. Kaya takot si Mayra. Hindi yan si Mayra nagagalit sa papa niya. Magalit man, pero minsan. Pero sa akin mostly. Lagi kami nag-aaway kasi nga minsan nakikita siya ng tita niya. Nakikita sa post sa Facebook picture, pinagsabihan siya ng tita niya. Ako matigas ang ulo ko Dito na kami lumaki. Dito na lumaki yung mga anak ko Pagsabihan yan siya, iiyakin siya. Bigyan lang siya sabi na, bakit ikaw kasi?
Umuwi kasi tayo sa Pilipinas. Ito. Ano rin siya, tarat-tat niya yung bubunganga niya. Sabi ko, bakit ka sa akin magsabi? Sabihin mo dun sa papa mo. Uwi tayo. Hindi yan siya maganon sa papa niya. Kasi magkakapatid yan sila, isa lang iisip nila. Takot si Myra sa papa niya, sa akin hindi takot si Myra. Maisi-isi ako ni Myra. Pero sa papa niya takot siya. Ito no mga sis. Ilang beses ko sinabi kay Elias. Kaya nagtiwala yan sa akin kung saan ako magtrabaho. Kung, alam mo diba, ilang beses kitang iniwan, ilang beses tayo nagkahiwalay, umuwi ako sa Pilipinas, umuwi ako sa mama ko, nag-stay ako ng mga 6 na buwan, 5 buwan, pinalitan ba kita, diba? Hindi. Sabi ko sa kanya, kaya magtiwala ka sa akin. Kaya mayroon yan siyang tiwala sa akin. Pero nandun pa rin yung silos na makikitid ang mga utak ng mga yan eh. Lalo na pag uwi dito bagong shave ka sa mo, naharap mo. Ano yun sila kasi nga, ang babae, kapag nagtatalik yan sila dito, bagong shave talaga yan sila. Kapag hindi bagong shave, ano yung bawal sa kanila? Sabi niya, gulat din siya pag galing ako ng malayo, galing ako ng umalis ka dito, mahaba yan na. Bakit ngayon wala na? Sino siguro may kaanuhan ka doon, no? Ganun agad ang isip niyan. Kailan ka nag-shave? Ganito. Detalyado mga sis, ang mga pizza, ang mga ganito, ang mga ganyan, detalyado. Bakit ka ganito, ganyan? Siyempre, uuwi na ako sa'yo, kailangan. Paghandaan, o diba? Ganun ang ko sa kanya. Ganun ang ko sa kanya yung bang. Kasi yung isip niya, silos ka agad, hindi man pwede yung ganyan Tayo mga babae, ako kasi, ayoko yung, hindi mag-shave ako pag medyo na. Mabait si Elias sa mabait. Pero, tamad sa tamad kung tamad. Ganyan, meron siyang 2 karakter. Bihan agad niya ako. Napakaswerte mo. Sa'yo lang ako naghugas ng plato, naglaba, ganito. Dati hindi ko to ginagawa. Syempre! Hindi mo ginagawa kasi wala kang anak. O ngayon, may mga anak ka, ilan? Marami, 3. Buti kung isa lang yan. Galit yung mga kapatid niya, makita siya maghugas ng kaldero, magkuskos, saka maglaba. Grabe yung mga bunganga. Ganun-ganun na yan sila. Hoy! Hala kayo dyan. Sabihin agad yung iba. Bakit ka dyan naghugas? Sana asawa mo? Sisilipin agad ako dito. Bakit? May ginagawa ako. Nag-video ako. Alam nila, ganito lang kami nabubuhay, yung kapatid nila, yung asawa niya. Video ako. Sabi ko. Alam nila na maldita din ako.
Bakit hindi mo sagutin yung kapatid mo? Ito ang hanap buhay natin. Minsan, ikaw sa kusina kapag wala akong ginagawa, hindi yung ako na lang lahat. Alam mo, di ba? Ang roles ng mga Pilipino. Sa Pilipinas, nakatira ka, ilang taon ka doon? 15 years ka, di ba? Mahigit. Ang mga asawa doon, naglaba, nagluto. Pwede pa nga yung mga asawa nila, hindi pinapatrabaho kasi love na love nila yung asawa nila. Eh, ikaw. Kaya alam ni Elias yung ang mga roles ko. Swerte daw ako sa kanya. Anong swerte? Saan swerte doon banda? Naputi na nga lahat yung buhok ko sa kakaisip sa problema sa'yo. Swerte ako? Ikaw ang swerte sa akin. Sabi ko sa kanya, kung hindi ka pa nakaasawa ng matalino, wala ka. Wala kang anak ngayon, wala kang pamilya. Sarap nga ng tulog mo sa gabi eh. Ang lakas mo nga humilik eh. Parang wala ka talagang iniisip na problema. Sabi ko sa kanya. So, yun mga sis, next topic tayo mga ang yaw-yawan natin this 2026 na ano. Sana this 2026, New Year's resolution ko. Tuloy-tuloy na yung trabaho ko sa city. Nag-usap na kami ni Mayra kagabi. Sabi ko magtrabaho ako dahil ng mga 2 years. Siguro pwede na yun uwi na tayo sa Pilipinas. May kunting tinda-tinda na rin si mama siguro sa ganun na panahon na yun. Sabi ko, sige ma. Nagsige man siya. I-force ko talaga. Sa sarili ko. Bigyan ako ni God ng lakas ng loob. Lakas ng pangangatawan. Maging okay. Pamilya. Ay, may nabasa ako sa comment. Makakauwi ka lang dyan kapag mamatay yung asawa mo. Nasa comment. Makakalabas ka lang dyan sana pag mamatay yung asawa mo. Magdasal ka mamatay yung asawa mo. Bad yun, uy. Sa buhay natin, dalating tayong lahat dyan, mamatay tayo. Sabi nga ng nanay ko, ano ba yan, binibigyan niyo ako ng problema, mauuna pa ako mamatay sa inyo. Sabi ng nanay ko. Siyempre, ano mauuna? Bata pa kami. Mamatay. Kung yan ang gusto ng kahitasan ng Panginoon, mamatay ang mga anak ng una. Hindi ka pa mamatay, di yun. Salamat. Di ba hindi natin alam ang buhay natin? Nanay ko. Ganun pag nai-stress. Nibigyan niyo ako ng problema. Mauuna akong mamatay sa inyo. Si Elias hindi yan mamamatay, mga sis. Lahi nila tag 100 plus ang tag 100 plus years sila before sila nangamatay. Yung nanay niya, 110 siguro yun ang estimate nila. Pero more onward pa. Ang lolo niya dito, meron siyang lolo na matay.
Mas matanda pa sa nanay niya. Mga 115 daw years old. Ang laki ng mga tainga nila. Grabe. Sabi ko sa Elias, malaki din tainga. Matagal tumamatay. Sabi ko sa sarili ko. Gus, Elias, bana to sa nanay niya. Ang laki ng tainga. Matagal tumamatay. Mas mauna pa ako mamatay nito. Sabi ko sa sarili ko. Grabe yung lolo niya. Ang haba ng buhay. Magluto na ako mga sis. Darating na yung aking mga estudyante. Bye! Thank you for watching. Salamat sa ating yaw-yawan 2026. O, diba? Happy New Year everyone! And happy lang. Happy lang tayo kahit mahirap ang buhay, diba? Bye! God bless everybody!